Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang gabi mga ka-Wonder. Ako nga pala si Mark Narboneta. Welcome sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Kanina napag-usapan natin mga ka-Wonder. Etong si Professor, Attorney, Representative Chel Diokno, no? Tungkol dito sa pagpapaliwanag niya kanina ng mga topic natin. Itong mga obiter dictum, yung mga nangyaring pagsumite ng mga dokumento, ng mga financial documents ni Sarah. At kanina, katakot-takot na mga komento pinag-uusapan sa mga social media platforms, mga inaimbitang mga guest, at ang pulutan na sa pag-uusap ay itong dalawang magkapatid na Cayetano, no? Kasi talagang kung baga dun sa Lifeline, kung naglalaro kayo ng game, nakita nyo namumula na, no? Namumula na. Ibig sabihin, namumuro na sila. Talagang sila yung laman ng mga usapan, no? At meron kanina, pero bago yan mga ka-Wonder, panoorin natin tong video muna. Tingnan natin tong video na kung saan dito tayo hugot ng ating pag-uusapan. Ayan. Meron tayong kinuwang video rito. At ito yung tungkol kay Attorney Chel at saka dito sa kapatid ni Alan, si Pia Cayetano. Siya naman, kasi mga ka-Wonder, namumuro na nga ito sa mga usapan dahil sa attitude niya, mga ka-Wonder, no? Na hindi naman natin sinasabing mataas talaga yung pinamumukha niya. Pero mga ka-Wonder, kasi sa pananalita niya, very condescending. Kanina nga si Luis Tre. No, parang tinarain. Parang nakaka-offend yung banat nitong si Pia. Na parang bang ang dating niya is, ako yung marunong, makinig ka. Pag nagsalita ako, tumahimik ka. Parang ganun ang dating. No? Na pati doon sa kapwa niya mga lawyers. Parang sinasabihin, gawin niyo assignment niyo. Ito si Alan kanina. O nung kahapon pa yan, isang araw din. Sinasabi niya na mahirap daw ipaliwanag kapag ang lawyer nagsasalita dun sa non-lawyer. Yung mga ganun banat. Kaya tuloy binanatan siya ni Tito Soto na oo, wala nga akong 4 years experience ng pagiging lawyer o nung nag-aaral ng law. Pero pagdating mga ka-Wonder, nung ni-research ko sa dami ng batas na naipasa, wala pala halos sa kalahati itong si Cayetano. Kumpara dyan kay Tito Soto, ang dami mga ka-Wonder. No, lamang na lamang. Ang layo. Check natin mga ka-Wonder. Kung gaano kalayo. Ayan. So sabi rito, throughout their respective legislatures, legislative tenures, Tito Soto authored and co-authored 259 bills. 259 bills that passed into law. Ibig sabihin yung 259 na yan, siya yung author at co-author, naipasa yan, no? Significantly. At ito naman kay Alan, 34 bills. So nakita nyo. Diba? Nakita nyo yung distansya. Dagdag pa rito, over his multi-decade career, spanning several congressional terms, Soto filed a total of 873 bills. No? His enacted legislation includes major measures of mental health law, comprehensive dangerous drug acts, at kung ano-ano pa. At si Cayetano ay 34 bills. So, ang layo. Di ba? Kaya yung sinasabing niya na nakaka-offend, hindi naman yan kasi basihan mga ka-Wonder. No, ang basihan dyan, hindi naman sinabi mag-senador ka, dapat abogado ka. Ang sinabi dyan, yung mga bills na may papasa mo para sa taong bayan na mapakinabangan nila. So, binara siya doon ni Tito Soto. Durog na naman siya ron. Kasi sisilipin ng tao yan. At ito nga, itong kapatid niya, no, sabi nga ni Raffy Tulfo sa interview, parang nawawala na yata sa sarili. Na medyo sarcastic yung banat ni Raffy dito. Na ipagdasal daw itong si
si Cayetano, na mukha na raw taong grasa, simula nung nawala siya tinanggal siya, siguro parang feeling niya, binababa siya, no? So, para ang dating, spirit siguro nilang, yun ang tingin ng tao, pilit niyang inaangat yung sarili niya, para hindi sila ismulin. No? Sabi nga ni Erwin Tulfo, tinutubuan na raw ng balbas, mukha na raw taong grasa. At pagdasal daw, parang ang dating makuwanda nawawala sa katinuan. Ganon din yung tingin itong mga kilala ko, no? Mini-message nila sa akin na wala na raw sa katinuan. Well, pakinggan muna natin to. Itong pag-uusap ni Pia Cayetano at nitong matalinong, I think, founder ito ng law dyan sa dyan sa Lasal College of Law, no? Itong si Chel Diokno, na talagang nakuha niya pang tanungin. No? Panoorin muna natin, mga ka-wonder, tapos pag-usapan natin further. That indeed, general warrants are void. Warrants must be based on probable cause. Nasabi ko na yun, ano? And then the case also adopted the exclusionary rule holding that evidence seized under an unconstitutional warrant is inadmissible. So, I now pose my questions. Applicable po ba ang kaso na ito, Stonehill versus Diokno, as far as the prosecution is concerned? Iba po ang konteksto ng search warrant na naging main issue sa Stonehill versus Diokno. Sa konteksto po natin na subpoena ang pinag-uusapan. Ang search warrant po, ang governing law po dyan ay nasa Bill of Rights natin, Article 3, Section 3. At kaya siya nandun dahil very invasive po ang search warrant. Pag ang isang judge ay nag-issue ng search warrant, pwedeng pasukin yung opisina o yung bahay ng person involved, pwedeng halungkatin yung lahat ng mga gamit niya doon sa kanyang opisina o sa kanyang bahay. Kaya po naglagay ng maraming limitasyon ang ating konstitusyon dahil marami ng pang-aabuso, marami ng mga halimbawa ng pang-aabuso na nangyari kahit noon pa. Iba po ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay subpoena. Hindi po ito license to enter an office or to search any place. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng subpoena. Therefore, the contexts are very different. When we speak of a search warrant, I do agree there should be very specific limitations on how that warrant can be enforced. Pagdating naman po sa subpoena, meron din po yan, but that is not governed by the Constitution. It's governed by Rule 21 of the Rules of Civil Procedure, which basically provide that for a subpoena to be valid, it must be relevant and it must be definite. Ibig po sa relevance ay may kinalaman o may kaugnayan yan sa mga kailangan patunayan ng mga facts. At ang pagdating naman sa definiteness ay klaro kung anong mga iba't ibang dokumento ang hinihingi. In our case, we respectfully submit, Your Honors, that we have met both the standards of relevance and materiality. So yan, mga ka-wonder, yan ang isa sa mga pinagpipiestahan nitong mga guest at pinag-uusapan ng kanya-kanyang mga vloggers, content creators sa kanilang mga programa. No? Pinasok ni Pia etong Stonehill versus Diokno na ikinuwento nga ni Attorney Diokno sa isa niyang segment o sa isa niyang short video na yung time na yun ay dinimanda yung kanyang tatay nitong Stonehill na Amerikano na siyang umabot na raw sa parang lumaki na lumawak na yung mga katiwalian at yun nga nakalagay daw kinabukasan Diokno resigned pero tinanggal siya, although natalo yung tatay niya rito. Pero ito yung batas, mga ka-wonder, na pinag-aaralan sa law na kumbaga parang hindi na nabigay yung katarungan. Kaya yung sinasabi niya rito ay yung ang layo dun sa sinasabi ni Pia na may kinalaman ba. Ngayon, ang tanong, bakit ito yung ginagamit ni Pia ni Stonehill versus Diokno, since si Diokno yung isa sa resource person, no? Kaya ang dami nagtatawanan na tatanungin mo yung Stonehill na yun, kumbaga sa kanila, ayon daw dyan, sa mga law students. College, freshman pa lang daw, inaaral na nila. The topic, no, is one of the basics sa law. No? Tapos, pero ang dating daw ni Pia, parang, ang tunog is Diokno versus Stone. Kala nila something na ngayon mo lang may unveil na nagtatawanan nga dito kay Pia. No?
At ang sinasabi rito kasi mga ka-wonder, search warrant. No? Na yung time na yon, yung judge kapag nag-issue ng search warrant, pwede niyang pwedeng pasukin tong bahay ng tao, opisina niya, pwedeng halughugin yung gamit niya, pwedeng kung ano-anong gawin, parang niransak yung bahay o yung opisina niya. So gumawa tayo ng batas na limitahan yan. No? At yun nga ang pinag-uusapan doon. Na malayo. Dahil tinutukoy ni Attorney Jokno dito sa pinag-uusapan ay sa BINA na ang layo nga na relevance ang tinasabi rito na may kinalaman yung mga pinapadalang dokumento kasi yun ang tinutukoy nitong si Pia eh. Kumbaga, ina-argue niya dahil kahit nasabihin natin nagpe-pretend na kunyari walang kinakampihan yun ang ina-argue niya. Yun ang dating sa tao opinion natin yan na itong ang pagsa-search warrant layo nga dito sa Sampina dahil ito ni-request sinampina nga dito sa AMLAC, sa bank, sa BIR na may kinalamang mga dokumento. Yun po. Kaya sinabi ni Attorney Jokno, may mga meme tayo nakikita no, na dalawang Cayetano magkapatid nag-aaral kay Teacher Jokno. No, na school sila ng gusto. Kumbaga, pilit tatanong ng ganito tinatanong mo si Attorney Jokno pa. Isang dating din. Wala naman tayong sinasabi na pag dating din mas marunong sa lahat. Pero obviously mga ka-wonder, alam ni Attorney Chel Jokno yung sinasabi niya. Nag-uusap sila ni Senator Alan, ni Pia. Itong mga to may binabasa. Si Attorney Chel wala. Spontaneous na sinasabi niya, yung stock knowledge niya, at saka yung knowledge niya bilang nag-practice ng law. No? Kaya yung malawak na karanasan dito ni Chel, yun yung kumbaga sabi nila, ini-expose daw itong magkapatid. No, na feeling condescending sa kapwa senador, na kung magsalita parang nabababa yung mga senador sa estilo nila, and yet, sa kagustuhan nila makipagdiskusyon o makipagpalitan ng opinion, na-expose sila, parang ganun ang dating, na-school sila. Nitong si Chel, no? Na isang constitutional lawyer, no? At human rights lawyer yan, mga ka-wonder. Kaya yan yung sinasabi dyan na alamin mo kung sino yung kinakaharap mo. Yan yung mga naririnig nating pinambabato dito sa magkapatid. Alam natin, itong Stonehill, ito yung tatay ni Attorney Chel Jokno. Secretary that time, Justice Secretary. Si Jose W. Jokno. 1967 pa ito mga ka-wonder. Itong kasong ito. At ito yung landmark ruling, no? Tungkol sa invalid general search warrant. Yan po yung tungkol dyan, Invalid general search warrant na pinagbawal nga ng batas, no? Nagkaroon ito ng protection, no? Laban sa unreasonable searches and seizures. Kaya yung sinasabi na ginamit ni Pia, parang ang layo. Although ang sinagot naman siya ni Attorney Chel ng mahinahon, ano? Yung boss ni Attorney Chel mahinahon no? Hindi niya inatake, hindi niya binastos itong si Pia, no? The way how she responds dun sa mga kagaya nitong kay Luisto kanina, medyo mataray, no? Hindi siya ginano ni Jokno kahit na kung titignan natin, wala namang kinalaman. At sinasabi nga nila, no, maraming kasabi na Attorney Chel Jokno put the Cayetano siblings in their place. No, ito yung opinion ng mga commentators, mga ka-wonder. Natin, no? Kasi bakit? Mas organisado kung magsalita si Attorney Chel. Sinasabi niya yung kaibahan and then sasabihin niya yung relevance, no? Malinis at maayos. Teacher na teacher, kaya nga tinawag na Teacher Chel at naging pupil yung dalawa. So yun sinasabi, na ipakita yung pagkakaiba, iba-iba ng legal remedies, no? Kaya ang pinakamalaking take away dito mga ka-wonder, no? Dito sa legal na aspeto, ang mahalaga ay ang aral, no, mula sa palitan ay hindi yung kung sino yung nanalo. Although alam natin na talagang nag-ibabaw dito yung karunungan ni Chel Jokno sa batas, ano? At sa palitan naman nila, may natututunan natin, mga ka-wonder, yung pag-uusap nilang dalawa. At yun, sa mga susunod pa, may kita natin, mga ka-wonder, yung usad ng kaso na durug na nga itong defense kanina.
at medyo maraming naaasar dito sa kay Binluan. He was addressing our president as BBM, ano. Talagang sinasadya niya pa, tapos yung mukha niya, yung kala mo nangaasar pa. Hindi niya alam pinagpipiestahan na siya ng mga tao. Ang tawag sa kanya, objection, Your Honor, na kahit wala namang dapat i-object. At tinatawag siya ng iba na mga na-expose yung pagka-newbie, yung pagkabagito. No, na talagang natatawa nga si Ligutan. Mag-o-object ito halos, ha? Hoy! Sinabihan pa siyang ganun. No? Kaya bumabawi siya dito kay kay Matibag, na sinasabi pa may nagsabi pa diyan na parang hindi si Matibag ang tamang resource. Parang yun ang dating dito kay sinabihan niya itong si Luistro. Parang ganun. So, mahalata mo talaga itong mga kayatano, mga kawander. Ano? Kaya yun, bantayan natin, mga kawander, yung mga susunod. Bukas, meron ulit. At tignan natin kung ano naman yung mga pag-uusapan natin dyan. Natapos na tayo dun sa obiter dictum kanina, na ipinaliwanag nga ni Atty. Chel, at in-educate niya nga, o pinaliwanagan niya itong si Alan Cayetano. Yung opinion natin, nakikita natin sa mga meme yan. Teacher Chel, may hawak na stick, at yung pupil niya, dalawa. Ganun yung mga nakikita natin mga meme, mga kawander, which is para silang nagka-clarify ng mga bagay. Ang gaya nitong obiter na sinabi nga ni Jokno na hindi yan ganun kabigat ang bearing. Although nagagamit siya sa mga pagkakataong sitwasyon, pero ang tingin, parang ang kanina, ang giniscuss natin, tingin sa kanya, hindi siya ganun ka-bearing. No? So, yung mga susunod, mga kawander, abangan natin. At pag-usapan din natin dito. Hanggang dito lang tayo, mga kawander. Comment down below your opinion para mabasa at maraksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman itong pinag-usapan na Jokno versus Stonehill at pinaliwanag nga ni Atty. Jokno. At ito'y walang kinalaman doon sa usaping sampina. Ang layo. Parang gano'n ang sinasabi ni Atty. Chel. Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga kawander. God bless.